Ayan, magandang umaga mga ma'am, sir. Ayan, so meron tayo dito yung Lenovo laptop. Ayan, so ang sira daw po niya is nag-ghost type po siya. Ayan, so papalitan natin siya ng keyboard. Ayan. So, tignan muna natin yung kanyang order na keyboard kung fit po ba siya o hindi. Ayan. So, fit naman siya. Saktong-sakto. Ayan. So, i-make sure lang natin kapag order tayo ng keyboard is tama po yung mga keyboard. Ayan, baka mamaya order tayo, mali pala pagdating. Ayan. So, baklasin na natin mga ma'am sir. Ayan, so nilagyan ko ng papel dun sa likod para hindi magasgas yung kanyang frame. Ayan. So, tanggalin natin yung mga tornilyo. Ayan, make sure lang natin na may mga magnet tayo o lalagyan ng tornilyo para hindi mawala ang mga ito. Ayan, so mahirap na kapag nawalan tayo ng isang tornilyo, magtataka yung isang picture. Ayan. Or may-ari ng ating mga laptop na aayusin. Ayan, so baklasin na natin. So, huwag tayong gumamit ng kamay sa ating pagbaklas. So, gagamit tayo ng mga plastic. Anong tawag dito? Nakalimutan ko na. Ayan, so yan yung mga pang-open natin ng laptop. Ayan. So, huwag tayong gagamit ng metal kasi kapag metal, parang nginat-ngat na yung kanyang plastic. Ayan. So, gamit tayo ng ganitong pang-open. Yung iba kasi tinutusok nila ng kutsilyo which is very bad. Ayan. Ayan, napapansin nyo, nasa pinakailalim pa yan yung kanyang keyboard. Ayan. So, testing muna natin yung ating nabiling keyboard. Kung gagana ba siya o hindi. Ayan. Para ilagay natin siya kasi is nasa pinakailalim pa. Ayan, which is napakahirap. Ayan. Tanggalin muna natin yung kanyang battery para matest natin yung kanyang bagong keyboard. Ayan. So, siparin natin yung mga tornilyo ng mga battery kasi iba po yun sa nauna. Ayan. Yun yung po yung mga technique natin mga ma'am, sir, mga technician kung mga beginner dyan. Ayan. So, may mga lalagyan tayo ng tornilyo. Okay, next is tanggalin na natin tong old flex niya or cable. Ayan. Then, ilagay natin tong bago. Okay, din takpan natin yung dating cable niya. Okay. Then, ilagay natin tong bago. Okay, nalagay ko na. Then, lagay natin yung battery. Salpak natin kung gagana ba siya o hindi. Ayan. So, bago tayo magsalpak mga guys, mga ma'am, sir, and make sure lang natin na testing muna natin. Kasi baka mamaya, sinalpak nyo na, may damage pala. Ayan. So, very hassle po yun. Mahirapan kayo. Ayan. So, testing muna natin bago tayo magsalpak. Lalong-lalo na kapag ganito, nasa pinakailalim yung kanyang keyboard. Ayan. Okay na. Ayan, so balik na natin sa dati. Tanggalin na natin yung kanyang keyboard. So, hintayin lang muna natin siya mag-off mga ma'am sir, bago nyo tanggalin yung kanyang keyboard. Okay? Okay. So, alisin muna natin yung battery mga ma'am sir, bago nyo tanggalin yung kanyang keyboard. Para maiwasan po natin yung kanyang short circuit. Ayan. So, bire hassle ng kaunti sa pagpalit ng ganitong laptop, especially sa keyboard, kasi inaalis lahat ng kanyang parts. Papansin nyo, kailangan alisin lahat. Ayan. So, tatanggalin muna natin yung kanyang motherboard. Ayan. So, be careful lang sa pagtanggal ng kanyang motherboard. Ilagay natin yun sa safe na lugar. Baka matuluan ng pawis natin. Ayan. So, make sure lang natin na nasa safe po siya ng lugar. Ayan. So, wala na po siyang SSD. Andun na lang sa kanyang motherboard. So, may tatlong tornilyo dito sa kanyang mousepad or touchpad para maalis natin yung keyboard. Okay? So, may hassle po dito. Magtatanggal pa tayo ng mga plastic. Ayan. Ayan, very hassle yan kung wala kayong mga tools na gagamitin. Kung cutter lang yung gagamitin nyo. Ayan. So, very hassle yan. Napakahirap. Tatanggalin nyo isa-isa yung plastic niya para matanggal nyo yung
kanyang keyboard. Ayan. So, ilang beses ko na na-experience yan. Pero may pinaka-technique po tayo dyan. Ayan. So, ano ba yung technique na gagamitin natin? Ayan. So, meron ako ditong technique na ating gagamitin. Ito. Okay. So, yun. Ang bilis. So, gamit tayo ng soldering iron. Ayan. So, alisin na natin tong kanyang alisin muna natin tong plastic. Then, yung kanyang mouse pad or touchpad para matanggal natin ng mabilisan yung kanyang keyboard. Ayan. So, ito yung ginagamit ko, mga ma'am sir. Itong ating soldering iron. Ayan. So, napakadali po niyan. Ayan. Sunugan lang ng konti. Ayan. Konti-konti lang. Then, kahit kamayin nyo na, naalisin yung nasunog. Ayan. So, fast forward ko na lang para bilis. Ayan. Ayan, papansin nyo, unti-unti na natin siyang nababaklas. At lalabas na yung kanyang keyboard. Ayan na. So, ayan na yung kanyang keyboard. So, tanggalin pa natin. So, very hassle talaga. Ayan. So, ayan, tatanggalan natin yung kanyang keyboard. Isang sungkit na lang. Maalis na natin siya. Ayan, so naalis na natin yung kanyang keyboard. So, linisin lang natin ng konti. Ayan, so, meron tayong brush. Brush natin para gumanda yung kanyang laptop. Ayan, so, lagyan natin ng papel dyan sa, para di basta magasgas yung kanyang monitor. Ayan, so, isalpak na natin yung kanyang bagong keyboard. Okay. Ayan. So, make sure lang natin na maganda yung pagkakalagay para hindi lumalim yung kanyang keyboard. Especially kapag ginagamit mo na ang laptop. Kung gusto nyo na very yung kanyang mga keyboard o yung pagkakalagay, pwede kayo na gumamit ng glue stick na lang. Ayan. Doon sa mga tanggalan nyo ng mga plastic. Ayan. Pwede kayong gumamit ng glue stick para, or stick glue para mailagay nyo yung kanyang keyboard. Okay, din ilagay na natin yung kanyang touchpad or mousepad niya. Okay, then make sure natin na maganda yung pagkakalagay nun para tamang-tama yung nasa harap niya. Ayan. Kasi may tendency kasi na maangat yon. Okay, ilagay na natin yung kanyang motherboard. So, make sure natin ibalik din natin yung plastic kanina na tinanggal natin. Which is insulator na rin sa kanyang motherboard. Okay, so ibalik na natin. Okay, fast forward na lang natin para mabilis. Ayan, so kailangan natin ibalik lahat ng ating mga tinanggal. Ayan, so yung mga tornilyo na binalik natin mga ma'am sir, dapat tama yung pagkakalagay natin. Okay. Okay, especially dito sa mga flex natin. Kung paano nyo binunot, ganun nyo rin ibabalik. Baka mamaya, makalimutan nyo ibalik, tapos natornilyo na lahat, natakpan na, tapos may di pala gumagana. Ayan. So, very hassle po yun mga ma'am sir. So, kailangan make sure natin bago natin isara is nailagay po natin lahat. Ayan. Okay, so ilagay na natin yung kanyang flex. Ayan, so make sure lang natin na maganda yung ating pagkakatupi sa kanyang cable flex. Ayan, so wag naman nating ituping mabuti kasi baka yun yung tendency na baka masira agad yung ating keyboard. Ayan, so balik na natin yung kanyang battery. Okay, then salpak na rin natin yung kanyang battery. Okay, then testing muna natin ulit bago natin isara. Okay, so napaka-importante nun. Bago tayo magsara, testing muna natin to make sure na gumagana na talaga yung ating ginawa. Ayan, so open natin yung Office. Tignan natin kung mag-ghost ba siya or gumagana lahat. Okay, test natin. Okay, let's try.
Okay, gumagana naman lahat. Okay, gumagana. Ayan, so hindi siya nagugos. Okay, so yun lang po mga ma'am, sir. Sana makatulong sa inyo kung paano magpalit ng keyboard. Sa mga may katanungan dyan, ayan, comment lang kayo below. Ayan, then paki-like, share, at subscribe na rin ng aking channel.